tingnan nyo to mga clear. Ha? Ito na unahin natin. Ito naman ang pinaka-latest. Pero pakita ko na may mga comments pa tong si Ma'am Heidi Mendoza. Kung paano niyang pinapakita na medyo kulang, mahina si VP Sara. Diba? Parang wala sa loob yung pagtatrabaho. Ha? Parang wala eh. Ang tagal niya ng nasa politika, naging presidente pa yung tatay niya, pero parang wala. Diba? So dito, in a way, pinahiya siya, mga clear. Ito sabi niya kasi, nagmamagaling kasi ito si VP Sara. Ha? Gusto niya ipakita sa taong bayan na siya lang yung malinis. Diba? Ang sabi nga niya, lahat ng perang ninanakaw, di daw nilalagay sa bangko. Sa maleta daw nilalagay. Ito na natin mga ka-clear. Yung maleta na tinutulak nila di umano sa administrasyon sa mga miyembro ng House 2018 mga ka-clear. Panahon ng kanyang ama. 'Di ba? So doon ba nilagay ng iyong ama? Ito pa pala. Okay, okay, 'di ba? Hindi daw nilagay sa bangko kaya sabi natin, naku, mukhang alam na alam niya ang style. Dahil ang tatay niya ay umaming corrupt, umaming nagnakaw ng pera. So, alam ba ni VP Sara kung saan nilalagay ng kanyang ama ang perang ninakaw ng kanyang tatay? Diba? So, yun. Alam ba niya kung saan? Saan na ba yan? Ito. Sige, tingnan natin to. Pakinggan natin to. Oops. This is a very limited time to do something on. Hindi nga niya If I could just get a fraction of the corruption sa ating gobyerno, mukhang okay na. I cannot erase all. I cannot stop it. Pero sinabi niya before, mga ka-clear, di ba? Natatapusin niya yung korupsyon. Tatapusin niya yung droga, tatapusin niya yung korupsyon. Wala. So, ganyan din ang mangyayari sa pangako. Malamang ng Vice Presidente. Hanggang ngayon, actually sa mga clear, sa ilang taon na siya? 2022 to 20... Sige, ito na lang, mga clear. Para makita natin kung nagtatrabaho siya talaga. Kung kaya niya magtrabaho sa 2028. Ngayon pa lang, tingnan nyo. Magsabi kayo, mga clear, kung anong maganda niyang naging proyekto, maliban sa tree planting, Maliban sa tree planting. Ano naging maganda niyang trabaho? Tree planting, isang puno pa lang nakikita natin. After that, hindi ko na alam kung nagtatanim ba siya talaga eh. Diba? So, maliban sa tree planting, Dali babes, diba? Ano pa ang nakita nyong itinulong niya sa gobyerno? Maliban sa tree planting, maliban sa paninira. Diba? Maliban sa pagtatanim at paninira, ano pa? Para sa bayan. Diba? Dapat itanong natin sa kanila, ano na ba nagawa mo? Diba? Maliban sa magnegosyo taday, libreng tinapay, ano pa ba? Libreng sakay. Ano pa? Ano pa ang naitulong mo maliban sa paninira? Kaya na manghula naman eh. Hirap na hirap ba kayo? Namasyal. Ayun, meron pa pala namasyal sa resort. Pumunta sa Lanay. Pumulot ng dahon. Oo. Travel abroad. Ay, ang dami pala niyang ginawa. Kurap. Photo ops lang din. Yung tree planting ni Inday Chucky. Traveling. Iwasan ng pagbibisikleta at carpooling. Ay, marami pala, Francis Leg. No? Marami pala siya nagawa. Para makatulong sa mataas ng presyo ng gasolina. Yung nga, na masura. Nakwatsa, dumampot ng basura. Ayan. Yan yung makikita natin sa kanya. Diba? So, ito mga ka-clear. Ito kasi, sinabi niya to. Kundi ba naman talagang kapuna-puna. Ang susunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula. Sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. National pambansang budget, that's national budget. Hindi daw siya pumirma, mga ka-clear. Sino kaya gumawa ng ng kanyang statement? Ito na naman tayo para na naman tong carpooling eh. 'Di ba? Para tong carpooling. So, ayan. So, ano sabi ngayon ni Ma'am Heidi, mga ka-clear? That's April 23 Hindi daw siya pumirma sa isang pambansang budget. Ano sabi ni Ma'am Heidi? Palusot pa more. Wala pong kailangang pirmahan sa budget ang Vice President. We're talking about national budget kasi pambansang budget ang sinasabi niya. Diba? Yung budget naman niya, definitely pipirmahan niya kasi pinapakita naman niya. Di ba nagre-request pa sila ng additional? Doon po, hindi niya pwedeng hindi pirmahan yun kasi nakipag-cooperate, nakipag-ano siya eh. Diba?
naghingi pa siya eh. Para, di ba, ito for the 2026 budget, December, humingi pa siya ng additional para daw sa additional personnel. Oh, so don't tell us na hindi mo pinirmahan yung budget ng OVP. Di ba? Kung budget niyo yan, pipirmahan niyo yan talaga kasi dapat niyo i-present yan eh. Oh. Saka nanghingi pa siya ng additional personnel. Kaya posibleng hindi siya nakipagtulungan doon. Ayan oh. Sa panahon daw na tumanggi siya na pumirma sa isang pambansang budget. Kailan to? Eh, ang sabi ni Ma'am Heidi, at alam naman natin to, wala po kayong pinipirmahan. Wala kayong kailangang pirmahan na budget. Ang budget ay isang vice president. Eh, di ba, sunog sa pool? So, magmamagaling lang, mga kaklir, magmamagaling lang siya. Eh, nasupalpal pa siya ni Ma'am Heidi Mendoza. Di ba? Pero syempre, yung mga taong kaya nilang papaniwala, sabihin magaling. Ako yung pala, yung sinasabi niya hindi niya ginawa, eh, hindi man pala talaga niya dapat gawin. Alam niyo yon? Di ba? Hindi pala dapat gawin. Oh. So, ito mga kaklira, meron pa, maliban dyan. So, paano yan? Medyo supalpal ng konti dito. Oh, ito pa. Ito medyo matagal na to, pero mas maganda pa rin nating pag-usapan to. Ha? Alam ko, hindi naman yung sinasagot si Ma'am Heidi Mendoza eh. Mukhang hindi niya kakayanin makipag-debate rin dito. Ex-COA Commissioner Sara cannot use confidentiality as excuse to evade lawmakers' questions. Oh, 2024. Pa, mga kaklir. So, hindi mo pwedeng sabihin na, confidential yan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano ang pinagagamit ako ng confidential funds. COA na to, ha? Bakit? Sabi ni COA, ex-COA Commissioner Heidi Mendoza, sabi niya, Vice President Duterte cannot use confidentiality as an excuse to avoid answering questions from lawmakers regarding her office use of confidential funds. In an interview with Stonicon on One News on Monday, Mendoza emphasized that Congress holds oversight powers over the use of confidential intelligence funds. Eh, sino ba nagbibigay ng pondo? Sino ba dapat makakalam kung ginamit mo ng tama yung pondo mo? Kongreso. Pero nagmamatigas siya, sa COA lang daw siya sasalita. Problema, si COA, sinabing, palpak ka. Ibalik mo na yung 73 million. Meron pang additional para mag 448 million. For the meantime, yung appeal, usapan natin yung na-dismiss na appeal, eh worth 73 million ang pinababalik sa'yo. O, di ba? So, ano pa magiging confidential dun? Sa 73 million, hindi naman nagamit, lumalabas, di ba? Referring to Gen Circular, ito yung Gen Circular 2015-01. Governing the use of such funds, Mendoza noted that it mandates the submission of accomplishment reports to the President, Senate President, and House Speaker. She explained, pag nagbigay ng accomplishment report, it follows, pwede kang tanungin. Diba? Mendoza also reminded that Congress possesses the power of the purse, which can exercise only in aid of legislation, but also for oversight purposes. Doon sa tanungan na oversight, hindi natin pwedeng isnabin ang Congress. Bahagi ng certification, yung magtatago ka ng tinatawag na journal, na andon ang tunay mong listahan. Tunay, hindi pwedeng may regres piatos lang. Kaya nga, ex-ombudsman, Martires, hindi mo ba rin ito alam? Hindi mo ba ito kailangan gawin? Diba? Ito yung ginawa ni Ombudsman Martires dati. Hindi kailangan magbigay ng resibo. Tingnan nyo nga. Oh. So wala siyang alam, diba? So dapat maimbestigahan si former Ombudsman Martires sa kanyang confidential funds? Oh. Pero upon demand, ilalabas mo ngayon yung iyong journal na kung nasaan ang tunay na pangalan. Di ba mga kaklir? O ayan. Ginagawa kang ob-ob ni Ma'am Heidi Mendoza actually. Ayag ka ba nito? Di ba? Ayan o. When is the time na nag-alias kayo and when is the time na gumamit kayo ng tunay na pangalan? We reach a point where there is a lot of doubt. Ha? Ang tanong ng bayan, paano nyo ginastos? Ngayon, kung sinasabi nyo hindi ko sasagutin ang Kongreso, ang tanong ko po, kanino kayo mananagot? Eh di ho ba yung Kongreso ay representative ng ating mga taong bayan? O, di ba? O, maliban dyan mga kayo, napakita na natin ha. O, meron pa dito.
Ito, natandaan natin to ha, di ba? Hindi daw siya pumirma ng mga ano man yan, budget, national budget, pero ito mga pinagpipilitan niya patin to. Ang confidential funds, nung question na siya dito, nagalit siya, di ba? Yan. Sabi niya dito, kailan pa to? 2024. Bantay budget 2024. Corruption is violence and therefore, sabi niya, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Paano naman nakapagbigay ng kapayapaan? Yung 125 million confidential funds, mga 73 million nga ang pinababagsin ng COA, so hindi mo nagamit para sa kapayapaan. Diba? Ganito siya dito, oh. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Diba? O paano to? O paano namin malalaman ginamit mo yung confidential funds para sa kapayapaan? Kaya kapayapaan nino. Diba? O kung sino ang kumukontra, ha? Yan, kung sino ang kumukontra, sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang galing ng kanyang premise, analogy. Maganda ang kanyang pagka-analyze, ha? Dito. Wait, ha. Diba? Yung kanyang prinsipyo, ang kanyang theory. Yan, theory. Ang galing. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. So, ibig sabihin, wag mo siyang tanggalan ng confidential funds. Dahil pag tinanggalan mo siya ng confidential funds, you are not for peace. At lahat ng mga ayaw sa kapayapaan, kalaban ng bayan. O, ang galing, di ba? Ha? Anong tawag yung reasoning? Di ba? Ang galing ng kanyang reasoning dito, mga kaklir. Di ba? Deductive reasoning. Confidential funds lang ba? O, naku. Di wow. Sabi niya, di ba? Sabi ni Suzuki. So, ngayon, sinagot siya. Siyempre, sinagot siya. Sabi dito ni Ma'am Heidi, excuse me po. Excuse me po. O. Yan. Sabi niya, we do not undermine funds. We seek to enhance transparency. Mga confidential funds nga, ayaw nga niya maging transparent. Paano magiging kapayapaan niya? Walang kapayapaan ng tao. Hindi mo namin alam kung saan mo ginamit. O tapos ngayon, ano pa ang 73 million? Pinababalik. On the other hand, pwede din po natin sabihin, corruption is violence. And therefore, fighting corruption is working for peace. O, di ba? Ang kinakalaban natin dito, corruption. So, ang pagkalaban sa korupsyon ay kapayapaan, pagbibigay ng kapayapaan, peace of mind. Maliban sa kapayapaan, literal, there's a peace of mind kasi ang alam mo, ang leader mo, maayos. Diba? O, with this, mga kaklir, diba? Pero para mapakita, mga kaklir, para mapakita na siya yung maayos, diba? Kaya nga hindi ako pumirma nung budget eh. Diba ba na maanumalye, diba? Pero ikaw mismo, diba, hindi mo nagamit na maayos yung pondo. At pinapasoli pa sa'yo ang 73 million. 73 million pesos. Anyway, chicken lang yun. Mga may papakita ko sa inyo, hindi ko alam kung ano, Tignan niyo kung paano sumagot, Hindi ko lang kung edited ba to or kasi kaya gusto ko makita yung original. Pero may na-monitor ko ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa na trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon. May na-monitor ko ba yung Pakinggan niyo kung paano siya sumagot, mga kakli. Para nag-iisip siya na ang bagal, para siyang matandang nagsasalita na. Para nanginginig or pakisin niyo. Kaya gusto ko ng original nito. Addictus Rex, pakihanap yung original nito Tignan niyo to Marami akong ginagawa so hindi yan ang prioridad ngayon ng OBP. Tignan niyo Ito, naka-ano to mga kakli, naka-original to, hindi to mabagal, hindi to pinabilis. Normal to, normal, yung speed. Pero may na-monitor ko ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa na trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Ito bang, ayoko na may sound. Teka lang mga kaklir, napakita ko na lang tanggalin natin yung sound. Baka tayo makapiright. Yan, ang mga trabaho niya mga kaklir. Magdampot ng, tama, ito yung sabi nyo, magdampot ng tuyong dahon. Di ba? Tapos, photo ops, tapos, alis na. Wala na. Tapos na yun? Tapos na yun? Ito yun, Yung hearings sa... Pero may na-monitor ko ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa na trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Di ba? So, kita nyo na, nakita ni
Ma'am Heidi Mendoza, kung paano ba siya kababaw.